Monica POV. Where are you, Dad? Pagtatanong ko nang tumawag kay Daddy. Tinungo ko ang bintana ng kwarto ko rito sa mansyon, at mula roon ay tinanaw ang malawak na lupain. Habang ang cellphone ay nasa tainga, at ang isang kamay ay nasa tapat ng dibdib, at inaabangan ang sagot ni Dad. Pumasok sa malaking bintana ang malamig na hangin. Napapikit ako nang hinalikan nito ang aking mga pisngi. And when I opened my eyes again, the large field of green grass, and the hills filled my eyes. I'm in Cavite, hiha. Natanggap mo ba ang mensahe ko na bibiyahe tayo pa Maynila? The Escuderos are expecting US 3 araw mula ngayon, pagbibigay impormasyon nito. Bumuntong hininga ako, napatitig lalo sa kawalan. May I know the reason, kung para saan ang imbitasyon, Dad? Pagtatanong ko, siguradong kay Dad lang pinasabi ng mga Escudero ang tungkol doon. Maybe they don't want to talk to me, o baka guilty kung paano nila ako trinato sa Maynila. That's why they can't invite me personally, o umaasang hindi na ako pupunta. Wala namang sinabi ang mga Escudero, iha. Baka engagement ni na Darius at ng kanyang girlfriend. Kemi, is that the woman's name? Hindi ba't napabalita ng nagkakamabutihan ang dalawa? Girlfriend, engagement, nagkakamabutihan. Gusto kong matawa, gusto ko ring ngumiti ng mapait, pero sa mga sandaling ito, wala akong naramdaman, kundi lamig sa aking sikmura. Hindi ko sila may sikmura, silang dalawa, silang lahat. Engagement, pag-uulit ko. Kung ganoon ay pupunta ako, Dad. I'll be in Manila in 3 days. Sa isang araw ay bibiyahe na ako. Kakausapin ko ang kumpare ko sa Maynila para doon tumuloy. That will be great, Dad. Mabuti nga kung ganoon. Mag-iingat po kayo, at bibisitahin ko kayo agad pagdating ko. May mahalaga rin akong sasabihin. Bakas ang kuryosidad kay Dad, nang sinabi ko iyon, pero ang sabi ko ay saka ko nasasabihin, kapag nasa Maynila na rin ako. Nagpaalam na rin ako kay Dad, at nang matapos ang tawag sa kanya, ay nilipat ko ang linya kay Adriano. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Agad ko nang sinabi ang kailangan ko, at iyon ay ang maghanda siya, dahil hindi lilipas ang 3 araw na mananatili pa ako rito sa El Amadeo. Get ready, Adriano. Bibiyahe tayo pa Maynila bukas na bukas din. At may ipapagawa ako sa'yo, malamig kong sinabi. Ano yun, Ma'am Monica? Gusto kong kontakin mo ang external auditors, na nag-imbestiga sa nangyari sa Escudero Corporation. Kailangan ko silang makausap ng personal. Masusunod, Ma'am Monica. Pinatay ko na ang tawag, at binalikan ng tingin ang labas. I'm done playing games here. At ang ginawa ni Kemi. Hinding-hindi ko iyon mapapalampas. They want war. I'll give them war. I'll give them the biggest one. At bakit hindi namin tingnan, kung sinong mas magaling maglaro sa larong sinimulan nila? Hindi ko hahayaang maging masaya si Kemi, kapag natuloy ang kasal nila ni Darius. Para pagtapos ay ipamuka na tama siya sa lahat ng sinabi niya. If I'm ruined, then I'll make sure they're both ruined, too. If I'm destroyed, I'll make sure they are, too. Personal kong kinausap ang mga taong nag-asikaso sa investigasyon, sa nangyaring pagkawala ng malaking halaga sa Escudero Corporation. Isang imbitasyon lamang mula sa akin, ay pinaunlakan nila agad. Ipinaalam ko rin yun kay Dad. Naguguluhan siya kung bakit kailangan kong gawin ito, pero walang makapigil sa akin. Not my father, not Darius, and not myself, not even my own principles. Maraming beses ko silang pinagbigyan. Nilubog ko ang sarili ko, para lang hindi gumanti. I held myself back, so I would not do anything to harm them. Ako na mismo ang nanakit sa sarili ko, dahil ayaw kong sa kanila ko ibunto ng galit, pero sinagad na nila ako. Wala nang puwang ang pag-intindi sa puso ko. My mind is consumed and done and worn out. Wala na akong pakialam, kahit matapos din ako pagtapos nito, pero sisiguraduhin kong matatapos din sila. Ganoon katindi ang galit, na nararamdaman ko. It spread like a wildfire, hindi mapipigilan basta-basta, at I'm done playing the taming game. There's no turning back. I won't let them be happy. Not after what they've done to me. Mapapaamo.
Now, tell me. Ano ang nalaman niyo sa investigasyon? Pagtatanong ko, habang nasa isang opisina, at prenteng nakaupo sa couch, kaharap ang mga taong makakatulong sa gusto ko. Nagtinginan ang tatlong auditors. Ako mismo ang nagsabi kay Dad na tulungan ng Escudero Corporation, at wala kailanman sa intensyon ko ang gamitin sila, laban sa kumpanyang iyon, but I guess they played me so dirty. And when I'm pushed to my limit, I play it dirtier. Gusto kong malaman lahat. Walang labis at walang kulang, seryosong sabi ko. Napahinga ng malalim ang isa, at siyang humarap sakin. Well, Miss Pimentel, magagaling ang internal auditors ng Escudero Corporation. Pero mukhang ang may gawa ng pagkawala ng malaking pera sa kumpanya, ay mula rin sa loob kaya hindi nila magawang matuntan. They are being manipulated, played, and someone's for sure blocking the investigation, while it's ongoing, at tiyak na ang taong ito, ay may mata sa loob ng investigasyon, sabi ng lalaking auditor. Nakikinig lamang ako, at walang emosyong tinatanggap ang mga naririnig. Here, we were able to get this. Ito ang patunay na may nangyaring pagnanakaw sa kumpanya. Napatingin ako sa isang laptop. I stared at the monitor, as they showed it to me. Ilang milyon ang walang trace na lumabas sa kumpanya. What I need to know, sino ang may gawa niyan? Tanong ko at isa-isa silang tiningnan. Alam ko na panghihimasok sa investigasyon ang ginagawa ko, but I don't really care about that. Mahirap pang mag-conclude sa ngayon, Miss Pimentel. Lalo na't dahil may anonymous, na nagbalik ng kalahating amount sa kumpanya. Kailan iyon? Tanong ko. Just after you sent US to work in this investigation. Napatigil ako at bumalik sa pagkakasandal sa upuan. I played the pen on my fingers, pinapaikot na tila laruan. Tell me what you traced. Alanganin sila na gawin iyon, pero sinabi ko na ako ang bahala sa lahat, kaya sa huli, wala rin silang nagawa, kundi ang ipaalam sakin kung ano at sino yun. Naipa-track down namin, ang nagbalik ng pera at nakapangalan iyon, sa isang maliit na kumpanya, na located sa Visayas, at nang pinatrace namin ang kumpanyang iyon, nalaman namin na may kaugnayan ito sa isa sa mga real estate company, na pagmamay-ari ng mga Hermosa. Bumigat ang paghinga ko. It was hard to stop my smile. Okay, tell me more. Tumango ito, at may mga pinakita muli sa laptop. Walang direktang koneksyon ng real estate ng mga Hermosa sa Escudero Corporation, pero ang tiyuhin ni Miss Kemi Hermosa, na si Isidro Hermosa na nagmamay-ari ng isa sa mga subsidiary ng corporation, ay may koneksyon, at posibleng siya ang involved. Tumango ako. Hanggang kailan kayo makakapagbigay ng solidong ebidensya? Tanong ko at muli silang nagkatinginan. Mahirap ang bagay na iyan, Miss Pimentel dahil 2 more days. Is that enough? I need it published on the internet. Sa articles, sa media, kahit saan, gusto kong patunayan niyo, na ang mga Hermosa ang may gawa ng pagnanakaw sa leading construction firm ng bansa, the Escudero Corporation. Dahil sila naman talaga, hindi ba? Tanong ko na ikinatahimik nila. Guess I'm right all along, sa pagsunod pa lang ni Kemi sa Maynila, dahil sa nangyari sa Escudero Corporation, alam kong hindi lang si Darius ang sadya niya, kundi may malaki pa siyang involvement. Tumayo na ako at dinampot ang bag ko. 2 araw, walang palugit, tanging sabi ko, at lumabas na sa opisinang iyon. Hindi ko pinansin ang kanilang mga tingin, na tila isang napaka-imposibleng bagay iyon, pero wala akong pakialam. I want it done in 2 days. Kinausap ko rin si Dad noong binisita ko siya, pagdating niya rito sa Manila, pero hindi ko sinabi sa kanya, na nauna na ako rito, kaya't wala rin siyang alam sa ginawa ko. I missed you, Iha. Are you okay? Tanong ni Daddy. Ngumiti ako kahit pilit iyon at bumeso rin. I missed you, too, Dad. Ayos lang. I'm glad you're okay, too. Naupo ako sa hapag. Nandito na kami sa bahay ng kanyang family friend, at dito tutuloy para ponlakan lang iyong imbitasyon ng mga Escudero. Monica, dear, I noticed that you're slowly pulling yourself together now, ha? Dahil nitong mga nakaraan ay ibang-iba ka. You partied a lot, went home drunk a lot, at hindi mo pa sinasabi,
Kung ano nga ba ang dahilan ng ginawa mo, at ang katamlayan mo sa mga lumipas na linggo, naiiling na sabi ni Dad. Ngumiti lang ako at nakayuko sa aking pagkain. Ang mahalaga ay tapos na ako roon, Dad. And, well, I want to ask you a favor again, kalmadong sabi ko. What is it, Iha? Agad na tanong ni Dad. Alam kong hihingian niya ito ng paliwanag, pero sinabi ko pa rin. Hindi ba't investor din kayo ng real estate company ng mga Hermosa? Tanong ko. Tumango naman ito. Dad, I want the Pimentel to pull out the investment from that company, desididong sabi ko. Napatigil ang aking ama. Nangunot ang kanyang noo, at tumigil din sa pagkain. What do you mean, dear? May nagawa ba ang mga Hermosa sa pamilya natin? Hindi ako sumagot. Bumaba ang tingin ko sa aking pagkain, at ramdam na ramdam ko ang pait sa aking lalamunan, at dibdib. At ang nakatakda nyo ring pag-e-invest sa Escudero Corporation. I want you to cancel it. I've found another company, sabi ko at may binigay na papel. Takang-taka pa rin ang tingin sakin ni Daddy, bago niya tiningnan ang papel. Sumeryoso rin siya nang basahin ito. Gusto mo na rito tayo mag-invest? Hindi ba't ito ang mahigpit na kakumpetensya ng Escudero Corporation? Pagtatanong ni Dad, alam mong kapag ginawa natin iyan, Iha, ay posibleng mapantayan, o mahigitan ng kumpanyang ito ang Escudero Corporation, right? Tumango ako. Dad sighed and he wanted me to explain it more clearly. At alam mong kapag nag-pull out tayo ng investment, sa kumpanya ng mga Hermosa ay babagsak yun. They are still a starting company, Hiha. Magiging malaking rason, sa posibleng pagbagsak ng kumpanya nila, ang pag-pull out ng investment. Hindi ko mapigil ang makaramdam ng satisfaction sa narinig na iyon. Muling nagsalita si Dad. At alam mo na ang Kuya Darius mo, ang may hawak ng Escudero Corporation ngayon, Iha. Nanlamig ang tingin ko, nang marinig ang pangalan na iyon. Hinuyam ko ang aking palad, habang sumasagit-sit muli ang sakit sa aking dibdib. Yes, Dad, pero may nalaman ako tungkol sa investigation. Ang mga Hermosa ang dahilan, ng pagkawala ng malaking halaga sa kumpanya nila. Maaari tayong madamay, kung manghihimasok sa loob ng kumpanya, that's why it's better for our family, to cancel the plan of the investing. At bukod doon, maaari kang baliktarin ng mga Hermosa, at ituro na may kinalaman sa nangyari, sunod-sunod kong sinabi. Lalong sumeryoso si Dad, nag-isip-isip. Pero bago iyon, muli akong nagsalita. Pero hindi pa iyan sa ngayon, Daddy, since the investigation is still ongoing, at kumukuha pa ng matibay na ebidensya sa ginawa ng mga Hermosa. Hindi ako binigyan ng solidong pagpayag ni Daddy. That's fine for now. Ang mahalaga ay nasabi ko sa kanya, ang gusto kong gawin, at bibigyan ko ng go signal ang bagay na iyon, lalo na ang pagbagsak ng mga Hermosa. Kung tutulungan sila ng mga Escudero, then they can go down, too. Para saan pat manunumpa silang dalawa, na magsasama sa hirap at ginhawa. And I know my father, he loves me too much, na hindi niya matatanggihan ang mga pabor ko. But the engagement of your Kuya Darius and Kemi is tomorrow, Monica. Pupunta ka ba roon? Tanong ni Daddy. Tumango naman ako. Oo naman, Dad. Engagement iyon ni Kuya Darius. Dapat nandoon ako. Ang totoo'y bibisitahin ko sina Tita Michelle ngayong gabi, kaya roon ako magdi-dinner sa bahay nila. Napatango naman si Dad. Alright, suit yourself, dear. Ngumiti ako at inabot ang aking champagne, napatingin sa kawalan habang nilalagok yun. I'll see you in hell after this, Kemi. Dahil hindi ko hahayaan na maging masaya kayo. And Darius will pay for the way he fooled me. Sisiguraduhin ko iyon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang dalhin ang sarili sa bahay ng mga Escudero sa Manila, pero mukhang wala na talagang makakapigil, na kahit ano sakin, hindi ngayon na nandito na ako mismo sa tapat ng kanilang bahay. Tita Michelle invited me for dinner. Mukhang hindi rin matiis ni Tita Michelle, na pabayaan ako rito sa Manila. At sinunod ko naman, dahil hindi ko rin maatim na tanggihan siya. Tumingin ako kay Adriano pagbaba ko sa sasakyan. Magpapasundo na lang ako after dinner, Adriano. Naka-check-in ako sa malapit lang na hotel. Tumango si Adriano.
Sige, Ma'am Monica. Binalik ko ang tingin sa malaking bahay ng mga Escudero, at parang may kung ano na namang sakit ang umagos sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim, para pakalmayan ang sarili ko, dahil hindi ito ang oras, para yumandar ang mga emosyon ko. Kahit mahirap, sinikap kong humakbang papasok sa loob. Napalunok ako, at lumamig ang aking sikmura, noong matano ang swimming pool nila. Monica, ang tawag ni Tita Michelle mula sa malaking pintuan ng bahay, dahilan para mapatingin ako sa kanya. May marahan, at tila alinlangang ngiti sa mga labi ni Tita Michelle. Good evening, Iha. I thought hindi ka na darating. You're a few hours late, dagdag niya. Napalunok ako at natauhan ng kaunti. Pinilit kong ngumiti, at kung paano ko iyon nagawa, nang may tamis sa mga labi ay hindi ko alam. Simple lang sinuot ko ngayon, tutal bukas pa ang engranding party. I wore a white dress na hanggang hita ko ang haba. Wala na akong ginawa sa buhok ko, at hinayaan lamang iyon na nakalugay. Lumapit ako kay Tita Michelle, at tinanggap ang pakikipagbeso niya. Pagtapos ay sandaling katahimikan ang namagitan. Nakatingin lamang ako sa kanya, at may ngiting naghihintay. They invited me here, siguro naman ay hindi na ako para mag-effort pa, na maging mainit na salubungin sila. Tila nagpanik ng kaunti si Tita Michelle, at tumawag ng mga maid. Tuloy ka, Iha. I'm glad that you came. Nag-alala talaga ako, na baka nagtampo ka sa nangyari noon. I'm really sorry about that, my dear, dagdag niya na bumubuntong hininga. Natigilan ako ng kaunti, pero hindi ko pinahalata. Pagtapos ay hinarap ako ni Tita Michelle, at hinawakan niya ang mga kamay ko, napangiti si Tita Michelle ng malungkot at niyakap niya ako. I'm so sorry, Monica. I'm very embarrassed, kung paano ka namin natrato noong nandito ka. I'm so sorry, Iha. I hope you can forgive me. Hindi ako nakasagot agad. I just stared at her more. Unti-unting bumalik sa alaala, iyong takot na naramdaman ko, nang makita kong gaano sila kadismayado sakin, nang nangyari iyon. Ang tigas ng puso ko ngayon, na kahit salita ni Tita Michelle, hindi kayang tunawin, at least not the fact that Darius fooled me. Nagbaba ako ng tingin at ngumiti lamang. I'm sorry, Tita Michelle, pero napagod talaga ako sa biyahe. Magpapahinga po sana ako, at bababa sa oras ng dinner. Iyon ay kung ayos lang, sabi ko sa halip na ma-plastic ko pa sila. Mas gugustuhin ko pang manahimik sa isang sitwasyon, kaysa magpanggap na ayos lang sakin, kahit hindi naman. Accepting their invitation here, doesn't mean it's already okay. Nandito ako, dahil kailangan ko. Tumango agad si Tita Michelle, medyo napahiya sa inasto ko. Sure, Monica, halika, ihahatid kita sa magiging kwarto mo. Sumunod na rin ako kay Tita Michelle. Nilibot ko ang tingin sa loob ng bahay, at nakita ang daan patungo sa kusina. Binalik ko agad ang tingin sa grand staircase, at sumunod na rin paakyat. Hindi na rin ako pinilit pa ni Tita Michelle, na pag-usapan ang nangyari. Siguro'y iniisip na nandito lang talaga ako, dahil nirerespeto ko sila sa paanyaya at si Darius, bilang mahalaga sa kanya ang magaganap na party. Nakontento na lang siya na nandito ako sa kanilang tahanan. Hinintay ko lang na sumapit ang dinner, dahil pagtapos nito ay aalis pa ako. Hindi ko rin maatim na rito tumuloy ngayong gabi, dahil hindi rin naman ako makakatulog. Bukas ng hapon, bago sumapit ang engagement party, sisiguraduhin kong mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang presensya ko rito. Sumapit ang oras ng dinner, at bumaba na rin ako. Nandoon pa rin si Tita Michelle, at ang mga maid nila, ay abala na sa paglalatag ng mga pagkain sa malaking hapag. Lumapit na ako kay Tita Michelle para kahit papaano ay tumulong. Ngumiti siya sakin, pero nagkunwari na lamang akong hindi ko iyon masyadong napansin, at huminga ng malalim. Darius has been very busy for the past week. Hindi ko nga alam kung anong pinagkakaabalahan ng Kuya Darius mo, napapailing na sabi ni Tita Michelle. I just smiled, hindi na sumagot pa. Baka silang dalawa ang abala. Pumipili ng dress para sa engagement party. Oh, baka naman busy si Darius. Pumili ng magandang singsing para kay Kemi.
Gusto kong ngumisi sa mga naisip ko, pero pati sarili kong damdamin, hindi man lang magawa iyon. Natigilan na lamang ako, nang maramdaman ang kirot sa aking puso, noong maisip ang bagay na iyon. Nag-utos agad si Tita Michelle sa isang maid na lumabas, dahil may nag-doorbell. Napatingin ako sa orasan, gabi na nga, mukhang ilang minuto na lamang, at darating na sila. Sa totoo lang, wala akong pakialam, kung sabay man silang dumating, o kung anong ginawa nila bago sila pumunta rito. Kaso lang pagbalik ng maid, nasa akin ang tingin nito. Bisita niyo raw po, Miss Monica, sabi ng maid. Nangunot ang noo ko. Napatingin naman sa akin si Tita Michelle, na inaayos pa rin ang hapag. Monica, you have a visitor. Natigilan tuloy ako roon. I'm not expecting anyone. Paano ako magkakaroon ng bisita rito sa Maynila? Sino raw po? Pagtatanong ko. Hindi ko po natanong. Nandyan po sa gate. Matangkad na lalaki at gwapo, bata pa, sabi nito na ikinatigil ko lalo. Medyo bumakas ang gulat kay Tita Michelle. Oh, you have a boyfriend now, Monica. Napahinga ako ng malalim, parang may bulkang sasabog sa dibdib. Titingnan ko lang, tita, palm ko at lumabas na pasunod sa maid na nagsabi. At noong bumukas nga ang gate, hindi ako nagkamali ng naisip. Sinalubong ako ni Gideon, na nasa labas ng isang kotse. Ganoon na lamang ang gulat ko, at nagsasalubong ng mga kilay ko. What the, Gideon? Anong ginagawa mo rito? Mapait kong sabi, at tuluyang lumabas. Maayos pa ang kanyang suot, akala mo ay may usapan kaming magkikita rito sa Maynila, at susundan niya ako. Wala iyon sa plano ko. Napatingin sa akin si Gideon. Tinitigan niya ako, na tila sobrang tagal akong hindi nakita. Sumama lalo ang timpla ng mood ko. Monica, sorry sa mga sinabi ko. Hindi ko kayang wala ka. Magbabago ako, Monica, sabi ni Gideon. Damiin ang tingin ko sa kanya, inalala lahat ng mababang salitang binato niya sakin. Hinawakan ko ang gate, at pagsasarhan na sana siya, pero pinigilan niya iyon. May determinasyon niya akong tiningnan, na tila handa siyang lumuhad para makipagbalikan ako sa kanya. Gideon, ano ba? Hindi ito ang oras para intindihin ko ang mga kapritsyo mo. We're done. Mariing sabi ko, dahil hindi niya pwedeng sirain ang plano ko. Bago ko patuluyang masara ang gate, lumabas na si Tita Michelle at nagsalita. Oh, Monica, bakit hindi mo papasukin ang bisita mo? Samalo na kayo sa dinner. Nag-text na ang ate Kemi mo, at parating na sila, sabi ni Tita Michelle, na mukhang hindi nahalata ang nangyari, dahil nakatalikod ako sa kanya. Ito namang si Gideon, kinuha ang pagkakataon. The next thing I knew, magkatabi na kaming dalawa sa hapag. Nasira ang mood ko sa mga hakbang na gagawin ko. Hanggang sa pumailan lang ang boses na hinihintay ng lahat. Tita Michelle, hi! Walang iba kundi si Kemi. Nang marinig ko ang boses na iyon ay natigilan ako. Sumadjat-set ang hapdi sa aking dibdib, at damiin ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Sumalubong ng may ngiti si Tita Michelle, pero hindi niya tinanggap ang yakap ni Kemi, at bumeso lang. Noon natigilan si Kemi, at unti-unting nabura ang kanyang tuwa, nagangat na ako ng tingin. And she was so surprised to see me. Ngumiti ako sa kanya ng matamis, pero hindi ako nagsalita. Sa halip ay lumipat ang tingin sa lalaking dumating din, at sa pagkakataong iyon, doon unti-unting nalagas ang ngiti sa labi ko. Nagtama ang paningin namin ni Darius, mukhang hindi rin inaasahan na nandito ako. Hindi ba siya in-inform ni Tita Michelle na sasalo ako sa dinner? He's still wearing an expensive work suit. Mr. Perfect indeed. At hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait, at mag-iwas ng tingin. Paano niya kaya nakakayang magpatuloy, na parang wala lang pagtapos ng panloloko niya sakin? Ganoon na lang ba talaga iyon, Darius? Pagtapos ng lahat, siguro nga'y masyado akong napaniwala sa mga salita niya, dahil kung totoo ang lahat ng iyon. Bakit umabot kami sa puntong ito? Monica, ngumiti si Kemi at binati ako. Noong hindi ako sumagot, ngumiti na lang siya kay Tita Michelle, na tila sinasabing hayaan na lang iyon, dahil naiintindihan niya kung masama ang loob ko sa nangyari noon, dahil bata lang naman ako at immature.
Akala ko ay uupo na agad si Kemi, pero lumingon pa siya ulit sa likod, at tiningnan si Darius. Nagangat ulit ako ng tingin, at nakita ang madilim na tingin ni Darius sa akin at kay Gideon. Nakita ko ang palitan nila ng tingin. Si Gideon ay tila hindi na rin nagpapapigil. Kumapit agad si Kemi sa braso ni Darius, at ngumiti ng matamis sa amin. "Sorry, we're late." Ito kasing si Darius, sabi ko bilasan, sabay humajijek ng mahina. Kumurap lang ako, pinilit na hindi maapektuhan, pero siguro nga ay talent ni Kemi, na hanapin ang mga salitang labis na magpapahalo sa emosyon ko. Pero kahit ganoon, sinikap kong tingnan ang dalawa. Inalis ni Darius ang kamay ni Kemi, at tumuloy na sa hapag, pero hindi ko mahanap ang satisfaction doon. Ginawa niya lang kasi may bisita. Kasi nandito ako. Pero kapag wala, baka hawakan niya pa ang bewang niyan, at hapitin palapit sa kanya. Dahil doon, pakiramdam ko ay kumulo na naman ang dugo ko. Tumikim si Kemi at ngumiti, para iwasang mapahiya. Sumunod na siya agad, at inukupa ang upuan sa tabi ni Darius, na parang may aagaw niyon gayong nakaupo na ang lahat. "So, who is this visitor of yours, Monica?" Tanong ni Kemi, at ngumiti ng matamis sa amin ni Gideon. "Bagay kayong dalawa, boyfriend mo." Halos wala akong reaksyon. Si Gideon naman, bilang parte ng panunuyo, ay ngumiti. "Ako nga ang boyfriend ni Monica," pakilala ni Gideon. "Pasensya na rin kung na-late ako, there was a conflict sa hotel na tinutuluyan namin ni Monica. I had to fix it, bago siya sundan dito." Natigilan ako, nang dahil doon. Napatingin ako kay Gideon, at gusto ko mangyumangal, hindi niya ako tiningnan. Sa halip ay na kay Darius ang kanyang tingin, na natigilan. Ang seryosong tingin ni Darius ay lalong sumeryoso. He was not having it. Nagtuloy-tuloy ang dinner na iyon. Hindi ko na rin tiningnan si Darius, kahit ramdam na ramdam ko ang kanyang tingin. Bukod doon, abala ako na intindihin ang mga kapritsyo ni Gideon. "Anong gusto mong inumin?" tanong ni Gideon. Huminga ako ng malalim bago sumagot. "Juice," marahan kong sambit. Sinalinan niya naman ako agad. "Kumain ka pa, para may lakas ka mamaya," sabi ni Gideon na kinasama ko ng tingin sa kanya. Para bamiyahe, dagdag niya pero ako na lang ang nakarinig. Tumikim si Darius, nang mapansin na may binubulong si Gideon. Napatingin ako sa kanya, seryoso ang kanyang tingin. Sobrang dilim ng mga iyon, na tila kulang na lang ay magsasalita na siya ngayon. He was just trying to control himself. Napahinga ako ng malalim, at kinuha ang juice para salinan na rin si Gideon, lalo pat hindi niya ginawa iyon. Wala lang naman talaga sakin, yun, pero mukhang ganoon na lang ang sama ng tingin ni Darius. He was in so much bitterness, not good for someone who's getting married tomorrow. Napatingin ako kay Gideon, nang maramdaman ang kamay niya sa kamay ko. Uminom ako sa baso para mabitawan niya, nang hindi halata ng iba ang away sa pagitan namin. Mag-uusap kami pagtapos nito. Hindi niya pwedeng sirain ang plano ko. I'll just rest. I lost my appetite, kalmado pero seryosong sabi ni Darius. Napatingin ang lahat sa kanya. He glanced at me. His jaw was clenching hard, bago siya tuluyang umalis sa hapag. I just sighed, nagpatuloy sa pagkain na parang wala lang. Pagtapos ng dinner ay nagpaalam na rin ako kay Tita Michelle. Si Kemi naman ay malaki ang ngisi, dahil mukhang masayang malaman, na may boyfriend na ako. Hindi bale na, Gideon's presence might be a help. Dahil wala sa hinagap ni Kemi ang gagawin ko sa kanya. That's a better show, ha? Si Gideon na ang nagpasalamat kay Tita Michelle, dahil tahimik na ako. Hawak niya ang bewang ko, at dahil kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Darius, at panay tingin sakin, hindi ko iyon tinanggal. I smirked at him. Kahit si Kemi hindi siya kayang kausapin. Nang nagpaalam na kami ni Gideon, sumakay na ako sa sasakyan niya, dahil nakatingin sina Kemi na hinatid kami ng tingin. I had no choice. Nagpahatid na ako kay Gideon, patungo sa hotel kung saan ako naka-check-in, at nagsabi na rin ako kay Adriano, na huwag na akong sunduin pa dahil may maghahatid na sakin patungong hotel. Pagbaba ko sa sasakyan, pinigilan muna ako ni Gideon. Monica, pwede ba tayong mag-usap muna? Tanong niya.
Umiling ako. Wala akong panahon, Gideon. Mabuti pa ay bumalik ka na sa El Amadeo, dahil wala kang mapapala sa akin dito. Monica, sandali lang, tawag niya, at hinawakan ang pulsuhan ko. Nangunot ang kanyang noo nang tingnan ako. Bakit ba ayaw mong makipagbalikan? Sinundan na nga kita rito, Monica. Ganoon mo ba kagusto iyang si Darius? Na hindi mo ako kayang pagbigyan? Naiinis niyang tanong, nagsisimula na naman. Malamig ko siyang tiningnan at binawi ang kamay ko. Labas ka na roon. Ayaw na kitang makita, Gideon. I will call for security, kapag nagpilit ka sa gusto mo. Wala siyang nagawa, hanggang sa iwan ko na siya ng tuluyan. Napapikit ako ng mariin, para kalmeyan ang sarili ko pagdating sa aking hotel room, nang makareceive ako ng text mula sa isang numero. Unregistered number. Nasa labas ako. Mag-usap tayo. Maghihintay ako. Pam-8 ang aking ekspresyon sa pag-iisip na si Gideon iyon. Umuwi ka na, Gideon. Hindi nagtagal ay nag-reply ito agad. This is not Gideon. Ilang segundo lamang, pumasok na naman ang isang mensahe na ikinatigil ko. This is Darius, Monica. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.